Natagpuan na ang 28 mangingisda mula sa Bolinao, Pangasinan na nawala sa kasagsagan ng Bagyong Kabayan. 2 araw silang nagpalutang-lutang sa dagat bago nasagip. Mahigit 30 mangingisda pa ang pinaghahanap sa ngayon. May report si Jun Veneracion. Gabi na nang ma-turnover sa Coast Guard ang 28 mangingisda mula sa Bolinao, Pangasinan. Na-rescue sila ng isang commercial vessel na dumadaan sa bahagi ng Salomangue, Ilocos Sur. Kitang-kita sa kalagayan ng mga mangingisda ang matinding hirap na pinagdaanan. Kwento nila, 2 gabi silang nagpalutang-lutang sa laot matapos hampasin ng naglalakihang alon ang kanilang mga bangka. Yung mga isda na lumutang nakuha namin, kinain po namin. Parang panis lang po lumutang lang sa dagat yun. Hinintay po namin pag umulan. Saka na po kami magsasahod sa isang torda po para makainom. Pinakabata sa mga nasagip ang 18 taong gulang na si Arnold Oribia. Pananginginig. Mas malamig ka po siya. Malamig. Pinayagan ng mga otoridad na pumalaot ang mga mangingisda na ito ng Martes dahil wala pa namang nakataas storm warning signal sa kanilang lugar nung araw na yon. Ang problema, medyo napahaba yung kanilang pangingisda at sa laot, doon na sila ilabutan ng masamang panahon. Sa guidelines ng Coast Guard, sakalang hindi papayagan ang mga mangingisda na maglayag kung may nakataas ng public storm warning signal sa lugar. Umalis sila ng walang bagyo Okay? Pero meron dapat, kahit na tinitingnan natin na okay nung umalis sila, pero dapat pa rin tignan yung circumstances para makaubo tayo ng mga hakbangin na hindi na maulit yung mga ganitong pangyayari. Sa tala ng Coast Guard, meron pang 33 mangingisda mula rin sa Bolinao, Pangasinan ang nawawala pa rin dahil sa Bagyong Kabayan. Nitong Sabado rin, 2 bangka mula Bolinao na may sakay na 19 na mangingisda ang nasagip. 5 bangka rin mula sa bayan ng Infanta ang na-rescue. Dinala sila sa Provincial Hospital para mabigyan ng atensyong medikal. 13 namang mangingisda mula sa probinsya ng Aurora ang natagpuan na at na-rescue kahapon at kagabi. Pero ayon sa MDRRMC Aurora, may isa pang missing. Ayon sa MDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi raw sila nagkulang sa paalala sa mga pumapalaot tuwing may paparating na bagyo. Sa pinakabagong taya ng MDRRMC, aabot na mahigit 1 milyon ang danyo sa agrikultura na iniwan ng Bagyong Kabayan sa Pangasinan at Aurora. Samantalang bago pa lamang mag-landfall nga itong Bagyong Kabayan, agaran naman tayo nakapagbigay ng babala hindi lamang sa ating mga lokal na pamahalaan, pero pati na rin ang ating mga local councils, kasama na dyan ang ating Philippine Coast Guard. Sa ngayon, wala na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Kabayan. Pero bago matapos ang Oktubre, isa pang bagyo ang posible raw pumasok ng PAR. Ridge ng high pressure area ang umiiral ngayon sa Northern Luzon. Bukas, mahinang ulan lang ang maaasahan sa eastern section ng Luzon, lalo na sa umaga, base sa datos ng The Weather Company. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa maghapon. Posible naman ang mahinang ulan sa ilang bahagi ng Visayas sa umaga at hapon. Habang sa Mindanao, uulan sa hapon. Pero ang Northern Mindanao ang makakaranas ng katamtamang ulan.